It's a wonderful day, mga kamarino. Magandang araw po sa inyo at sana ay okay po ang ating mga kamarino. Ayos ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak. Siyempre, magandang araw din sa aking partner na si Admiral Eduardo Santos. Good day. Good day. Good, wonderful Saturday. Yun. Yeah, wonderful, Mare. Yun, wonderful. Parang Wonder Woman. Diba? Wonder Woman. Wonder Woman. No, anyway, sa my channel, dapat laging may positive quote. Kaya ito na ang ating positive quote from Admiral Eduardo Santos. Sino yan, Admiral? Okay, Mare. On this wonderful Saturday, together with wonderful you, Me. ang ating pong quote ngayon ay galing sa isang Roman statesman. Kilala po ito. Ang pangalan ay Marcus Tullius Cicero. In short, Cicero. Marami tayong kino-quote na sinasabi. Sabi ni Cicero. And I quote, "A happy life exists in the tranquility of the mind." Ay, ang lalim. Ano ibig sabihin Ibig sabihin yun, yung magandang buhay, masayang buhay, ay naandun palagi dun sa pag-iisip or sa ano ba tawag, subconscious na tahimik. Kailangan tahimik ka, peaceful yung mind mo, masaya ka. May peace of mind ka. May peace of mind ka at magkakaroon ka ng masayang buhay. Correct. Oh, Correct. diba? Correct. Tama. Correct. May punto tayo dyan. Kayo, may peace of mind ba kayo? Well, anyway, ngayong araw na ito, napakarami tayong mga inspiring stories. Kaya tumutok lang kayo dito sa... The first and the longest running program para lang po sa inyo mga kamarino. All aboard dito sa... Yan ang ang Marino sa my channel na... This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Tunghayan natin ang iba't ibang kwento ng pagpupursigi ng MAAP alumni mula sa pagiging cadet at ngayon bilang Chief Engineer at Navy Officer. Yan ang Tatak MAAP. Kilalanin natin si Chief Engineer Eliza Chomi, MAAP Class of 2011. I am Eliza Chomi. I'm 36 years old. So I'm currently sailing as Chief Engineer on board Netship Unitankers. And I was born in Cebu but I was raised in General Santos City. Salungat man sa kanyang pangarap na pumasok sa medical field, hindi pinalampas ni Eliza ang magandang oportunidad na binigay sa kanya ng MAAP. I was encouraged by my brother to enter MAAP. And yung opportunity kasi na present ni MAAP is very nice. We have scholarship, we have sponsoring companies. So all we need to do is really to maintain our grades. So para sa akin kasi yung mga ganong opportunities, mahirap palampasin eh. So I gambled, wala akong idea what is maritime, wala akong idea anong nasa makina, anong nasa kubierta. So I just saw it as a very good opportunity. That's why I took it. Bilang isang kadete, tumatak kay Eliza ang training sa akademiya na sumasalamin sa realidad ng trabaho on board. Sa MAAP kasi, they teach you to become a team. At saka dinedevelop talaga nila yung attitude nyo, yung maging resilient kayo, discipline. Yun ang mahalagang bagay na natutunan ko sa MAAP. Sa akin kasi yung tumatak talaga yung team namin eh. Kasi as a class, kung magkasala ang isa, parusahan lahat. So para sa akin kasi, it's a way of saying that we should always look out for one another. Kasi sa barko, you cannot sail a vessel na ikaw lang mag-isa. Kasi kung papalpak ang isa, makompromise ang safety ng lahat. So yun yung nakita kong pinaka-importante at saka pinaka-tumatak sa akin. Kasi kung ikaw lang, ikaw pinakamagaling, pero hindi mo kaya lahat eh, diba? Panahon ang naging kaagapay ni Eliza para tuluyang mapagtanto kung ano ang gusto niyang tahakin para sa kanyang karera. Nung nasa MAAP ako, to be honest with you, wala akong plan. And for me, that has always been okay, no? You try your best. Kasi hindi naman kailangan may goal ka kaagad. Kasi yung iba baka ma-disappoint kayo na bakit ako wala akong drive to become chief engineer, to become a captain, bakit wala? That's normal. Para sa akin, wala akong definite na gusto ko maging chief engineer dati. Basta ang akin,
I just want to do good. Agad namang kumuha ng lisensya si Elisa paglabas niya ng MAAP. I did not take much time sa vacation. Talagang nag-exam ako. Unending naman talaga ang learning, tama. So ang akin kasi, ayoko na saka ako maghanda kung saka na nandyan ang opportunity. Sa akin, kahit hindi ko pa alam kung anong darating, inuunahan ko na. Para kung sakali, time will come na i-offer sa yung ganitong position, meron ka ng license, tama ba? Binalikan naman ni Elisa ang self-doubt na naramdaman niya sa unang sampan niya sa barko. I was on board as junior third engineer. Tapos yung vessel namin that time, siya yung parang naging experimental vessel ng bagong unit ni JEA Westphalia na Purifiers. So that time, I was really busy together with the technician. So akala ko talaga I was not doing good. Kasi parang feeling ko kulang parang baka hindi talaga ako hinog, baka I'm not for this industry. Kasi parang, let's say, hindi successful masyado yung mga trials na nangyari. So, syempre, normal naman yun, di ba? May self-doubt ka, ganyan. Tapos, pinatawag ako noon ng chief engineer kasi, syempre, puyat ako lagi kasama yung technician. He asked me if I wanted to sign off. So, parang nagulat ako na parang, hala, baka pumalpak ako, gano'n. Pero yun pala, he just wanted me to take a break kasi ibabalik niya ako as third engineer, like officially third engineer. So, parang somehow nabunutan ako ng tinik na kahit pala tingin ko kulang pa, di ba, nakikita pala nung iba kung paano mo ginagawa yung best mo sa job. Right now, I'm a chief engineer on board chemical tankers. So, I've been in oil chemical tankers since 2009. I started 2009-2010 as cadet. Then, from 2012, that's when my career as an officer started. And until present. I've been serving 2 years na. 2026 ngayon, I was promoted March 2024. Bilang babae na may pinakamataas sa posisyon sa engine room, malaking challenge ito para kay Elisa dahil malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Challenging siya. At the same time, it's rewarding. Kasi minsan, hindi mo naman talaga matanggal na meron pa ring idea yung tao na as a female, we don't belong in the vessel, diba? Especially sa engine department. Pero minsan kasi, para sa akin kasi yung comment na yun, comment na lang yun diba? Kasi hindi mo makontrol yung opinion ng ibang tao. Basta you just have to perform well. Kasi yung performance mo naman yun ang mag-dictate kung saan ka papunta. So as a chief engineer, overall command sa engine room. At saka syempre, lahat ng tumatakbong machineries, diba? Kung kailangan ng deck ng assistance, for example, crane sa mga cargo pumps, so you should be able to help them as well. Kasi kaya nga kayo engine team Kasi kayo ang maintenance talaga when it comes to machinery. So your primary job, syempre may ratings ka na hinahandle, which is yung oiler, wiper, fitters. So ikaw ang magplano nung job kasi meron kaming PMS sa barko na sinusunod. So yung PMS, yun yung planned maintenance system. So nandyan lahat, mga plano, for example, sa isang machinery, kailan siya i-overhaul kasi may mga running hours yan na tinatawag. So kung isipin mo, lahat ng machinery, kailangan hands-on ka Communication also with the office, sa mga needs ng barko. Minsan kasi meron kang mga uncomfortable choices pero you should have yung dignidad ba na ipaglaban kung ano yung kailangan ng barko. Kasi kaya kayo nandoon in order to take care of the vessel. Kasi no one knows better how to take care of the vessel yung mga tao na nasa vessel mismo. Kasi bahay namin yun di ba? Malinaw kay Elisa ang kanyang boundaries on board bilang chief engineer. Sa akin, since sa very beginning pa lang, I always have my boundaries. Hindi naman ako snob, pero I always let them know na merong limit. Hindi ako masyadong yung sobrang tropa-tropa. Diba? So sa akin, importante nandyan pa rin ang boundaries. When it comes to work, it should always be work. Tapos when we are outside, okay, we can be friends. Ilang taon man ang nakalipas, ang tatak ng MAAP kay Elisa ay hindi naglalaho. Virtus, fides, disiplina. So para sa akin kasi, it's very important na back to the basic ka pa rin kung saan yung core values ba na tinuro ni MAAP. Kasi ang discipline is discipline. Simpleng pagtayo mo, pag-march namin. Di ba, ang iba kini-question nila yan. Eto, mga seaman, ba't pinapamarcha? Bakit pinapatayo ng matagal sa initan? Ganyan. Pero kung titingnan mo kasi yung impact na nangyari sa kadete, di ba? When you want to move, pero hindi ka dapat mag-move kasi nasa formation ka, actually, it develops discipline kasi nandyan yung control, di ba? At saka very demanding kasi ang work on board. Physical kasi siya lahat.
So, kailangan talaga natin physically fit tayo, tama? So, yung training sa MAAP, very important talaga siya. Matagal na panahon ang 15 years. Kaya para makatagal sa industriya ng maritima, ito ang naging motivation ni Elisa. Sa akin kasi, I have really great respect for Admiral Santos. So, lagi niya kami in-encourage, mga alumni, na as much as we can, sana ma-reach namin yung top of our careers. No? So, isa yun sa naging inspiration ko kasi once you respect someone so much, kasi tingnan mo pa lang si Pres, alam mo na kasi na, ito yung maging parang, perfect kasi siya na example para sa akin eh. So, para sa akin, kung ano man yung parang, hindi niya naman hiningi na talaga na dinimanda, parang he just hoped it na yung mga alumni ng MAAP is really to thrive, no, na abutin yung highest rank ng careers nila. Being one of the women na nasa highest department ng career ko, privilege siya kasi, di ba, it's an honor to open doors for other people. Kasi someone also did that for us, di ba? So, para sa akin kasi, every time we leave this industry, at least nagiging better siya na nagiging better, di ba? It would be easier din for the next generation kasi lahat tayo may pangarap eh, di ba? So, minsan kasi nalilimit, especially sa kababaihan sa barko, nalilimit yun kasi nga yung tingin ng mga ibang principal, hindi capable ang babae. So, once someone proves it, di ba? Kasi we just need to be seen. So, para sa akin, very important na you show up. Kung kaya mo, you try your best. Para sa kanyang future plans, ito ang pinaghahandaan ni Elisa. Ngayon, wala akong plan pa mag-retire. Siguro 40, pero hindi yun siya final. Yun lang yung nakikita kong target na medyo ma-enjoy ko pa yung buhay ko sa land. Pero hindi naman kasi sa akin burden ang trabaho din sa barko ngayon. Kasi nga, nasa top down ng career ko, I have shorter contracts. So para sa akin, wala pa akong definite age when I talk about retirement. Pero sa ngayon, I'm equipping myself, experience, kumuha akong sea service. Kasi one day, of course, magagamit ko yun kapag mag-land-based na ako. Diba? In time, hindi naman forever magbabarko tayo. Tama? Kasi minsan, isang problema lang, health issue, pwede ka na hindi makapasa sa medical, so at least ready ka. Ito naman ang prinsipyo ni Elisa na nais niyang ibahagi sa mga seafarers at isang paalala para sa mga aspiring female cadets. To all seafarers, men or women, just do your best and continue learning. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, minsan wala kayong definite goal, pero if you equip yourself, parang savings kahit piso-piso. So, pag naipon mo yan, malaking bagay yan. When the time comes na may gusto kang paglaanan nung naipon mo, at least nandyan na yung pera. Kaysa kung may gusto ka na bilhin, saka ka mag-iipon. Kasi yun yung naging prinsipyo ko talaga. So, to all young seafarers, to young women na gusto mag-decide to become a seafarer, para sa akin, just do your best also. Tapos, when we say equality, kasi when we shout for equality, dapat ready tayo to work like man. Kasi equality doesn't mean special treatment. For me, equality is performing equally as man, like same standards, same performance. So, there is nothing like preparing yourself for what the future will bring. Ang karanasan ni Chief Engineer Elisa Chommy ang patotoo na hindi ka bibiguin ng paghahanda at ang husay sa paggawa. Sa aming pagbabalik, isang MAAP alumnus na ngayon ay Navy officer na sa pagbabalik yan ng Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin.
Awesome Youth, oh so fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. June 27, SM City Grand Central. July 4, SM City San Fernando Downtown. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Kilalanin naman natin ang isang MAAP alumnus na ngayon ay isa ng Navy officer. I am Ensign Maverick M. Madres, Philippine Navy, 27 years old, from Imus, Cavite, and graduated ako sa MAAP Class 2020. Malaki ang impluensya ng pamilya ni Maverick sa kanyang pag-aaral sa MAAP. Hindi ko talaga first choice mag-seafarer, mag-take ng marine transport. Yung mother ko kasi, employee siya sa AMUSUP. And ilang beses na rin siya nakaka-attend ng mga graduations. So, parang since senior na ako, last year ko na sa high school, nagtanong lang siya na kung gusto ko mag-try. So, nung nagkaroon ng October na entrance exam, actually birthday ko pa yun eh. Tapos, ayun, nag-try lang ako. And fortunately, pumasa naman. So, ayun, may naano ko na lang din, since scholarship din. So, malaking tulong din para sa parents. Bali, second ako sa family namin na nag-MAAP. Nauna sa akin yung cousin ko, class 2016. And nung pumasok siya, parang undecided pa rin ako na kung magta-try talaga ako. Eh, since nakita ko rin naman, nag-enjoy siya doon. And maganda naman yung experience, tsaka nakikita ko naman yung career character growth niya. So, sabi ko, magandang opportunity na mag-try sa mga. Nang makapasok sa akademiya, nahirapan si Maverick na makapag-adjust. Nung 4th class ako, transition stage siya eh. More on civilian life to semi-regimental. So, parang medyo nabigla lang kasi syempre chill lang yung high school. And then papasok ka sa semi-regiment na academy. Medyo na-shock kami, ako. Kami rin siguro, ng mga classmate ko, noong una. Pero masaya siya kasi sama-sama naman kami. Kumbaga, yun lang, parang best experience lang siya. Until now, pag nagkakasama kami ng mga classmate ko, yun din ang napag-uwenta namin. Ngayon naman, kasapi si Maverick sa Philippine Navy. Bali ngayon, nag-start kami March 2024. So, magto 2 years na kami this March. And simula pag-graduate ko sa pre-entry school sa Navy, na-assigned ako more on personnel management sa mga one. So, parang basically para siyang HR kung sa mga civilian. So, we handle the career of other officers and enlisted personnel. Since nag-graduate ako, doon ako na-assign na branch. And ngayon, currently nasa Offshore Combat Force. Kakatapos ko lang din ng basic surface warfare schooling ko. So, by March, mag-aboard na rin kami ng mga Navy ships. Masaya siya kasi madami kang nahahawakan na
tao. Kumbaga na-enjoy ko yung company nila. And at the same time, ayun nga, since assigned kami sa malayo, ako sa Subic. And mas na-value ko yung mga personnel ko pagka nandoon kami. So parang sa akin, nagkakaroon ako ng maraming connections and networks through mga neighbor personnels and officers. Malaki ang naitulong ng MAAP sa pagbuo ng kanyang karera. Yung mental stability ko, especially nung nag-pre-entry kami ng Navy kasi parang back to zero ka eh. Parang kang nag-start ulit na pumasok ng mga rigorous training. So, ayun, siguro yun yung advantage ko kasi sa mga kasabayan ko. At least meron na akong experience sa ganun, so hindi na ako nahirapan. And siguro sa character. Mas ngayon, yung mga natutunan ko sa MAAP na ngayon na-join ako ng Navy, parang ine-enhance ko na lang siya eh, para ma-reach ko yung full potential na gusto kong mangyari sa career ko. When it comes to MAAP graduates, career opportunity-wise, marami. Pwede ka mag-instructor, pwede ka mag-join ng Coast Guard, pwede ka mag-join ng Navy, since qualified naman. And syempre, ang pinaka-isipin is aligned sa naging sa napag-aralan. So, marami. Kung gusto mo magturo, pumasok sa service, and ayun. Kaya naman para sa MAAP cadets, ito ang mensahe ni Maverick para sa inyo. Sa mga cadets na nag-aaral ngayon sa MAAP, enjoy nyo lang and always be grateful dahil isa tayo sa mga mapalad na nagkaroon ng opportunity na ganito. And napakalaking tulong ng MAAP para sa atin. Kung sa ano man yung career na ipopursue na. Ang kwento ni Maverick ang patunay na anumang profesyon, walang kapantay ang tatak MAAP. News updates para sa inyo mga kamarino sa pagbabalik yan ng Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Awesome Youth, oh so fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. June 27, SM City Grand Central. July 4, SM City San Fernando Downtown. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares.
This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Naglabas ng Special Assistance for Financial Emergencies or Safe Loan ng Pag-ibig Fund nitong June 16, kung saan maaring makapag-loan na aabot sa halagang 10,000 pesos or 90% ng Pag-ibig regular savings ang qualified members. Layunin itong magbigay ng cash assistance para sa mga miyembrong apektado ng krisis sa gitnang silangan. Ang Safe Loan ay may interest na 5.95% per annum na maaring bayaran sa loob ng 1, 2 o 3 taon. Para naman sa mga miyembrong may existing Pag-ibig Multipurpose Loan or Calamity Loan, maaari pa rin kayong kumuha ng Safe Loan Assistance kung pasok pa ito sa 90% limit ng Pag-ibig Fund savings na pwedeng hiramin. Matatandaan noong April 2026, naglabas din ang ahensya ng Special Benefits Package kung saan pinayagang i-withdraw ang Pag-ibig Fund Regular Savings or MP2 Savings na mas maaga sa maturity period nito para sa mga miyembrong naapektuhan ng Middle East crisis. Maaring mag-apply ng Safe Loan hanggang September 8, 2026. Isinusulong ng Maritime Industry Authority or Marina ang mobile app na magbibigay sa seafarers ng direktang access sa emergency assistance, real-time security alerts, at government support habang pumapalaot ito sa high-risk maritime areas. Inihain ng Marina ang proposal sa high-level meeting of the 4th Steering Committee of the Indo-Pacific Regional Information Sharing Platform sa Mombasa, Kenya noong June 9 to 11, 2026. Ayon sa Marina, ang panukalang ito ay alinsunod sa dumaraming banta sa seguridad ng mga mandaragat na dumadaan sa areas na apektado ng piracy, armed conflict at geopolitical tensions. Kung sakaling maisakatuparan ang development na ito, magkakaroon ng access ang seafarer sa navigational advisories, security notifications at emergency reporting features. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Admiral, na-inspire ka ba? Ay, siyempre, madami kang napupulot doon sa mga experiences nila at doon sa mga nangyari sa kanilang buhay. Napaganda yung mga buhay. Meron mga iba na konting
Nalubak lang. konting lubak. Pero pagkatapos ng lubak, takbo eh. Di ba? Ayan. Yun. Oh, pero may tanong siguro kung personal kay Admiral. Hmm. Admiral, ikaw ba, kung hindi ka naging sundalo, nakikita mo bang sarili mo maging seafarer or maging OFW? Hindi kasi yung tatay ko kasi mining engineer eh. Kaya gusto niya akong sinasama niya ako sa mines, gano'n. So sinasama niya ako palagi. Gusto niyang sumunod dun sa mga Yapak niya. So, what did your father say? Walang wala. sumunod sa kanya? Sabi niya, choice ko yun. Di sige, okay. Yun. But he tried, but kaya lang na mukhang nadala ako dun sa, alam mo, high school eh, di ba? So sa high school, nasa PMT, officer ka sa PMT, tapos nagkakantsahan, kuha tayo ng test sa PMA. Oo nga. Pero naman, Vice Admiral siya. Excuse me po. At saka hindi lang yun, presidente ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. You really have a purpose in life, Admiral. You really have a purpose in life and to really guide the students, no? Kasi nga nasa eskwelahan ng pagmamarino ang hawak ni Admiral and that is your advocacy. Correct, to really correct. guide the young into a good profession Correct. with good paying salaries. And a good life. And a good life. That's true. Ayan. So, hanggang sa susunod po nating episode dito sa ating programa, tutok lang sila dito, di ba? Ito ang pinakauna at pinakamaasahang programa para lang sa Pilipinong magdaragat at sa OFW. Ang Yan ang Marino, tuwing Sabado po yan sa aming YouTube, TikTok at Facebook na ang pangalan ay channel ko, my channel ni Mare. Mare ng Bayan. So, it's my channel, Mare ng Bayan. I-like, Like and follow at mag-subscribe po sa aming social media accounts para sa updates tungkol sa ating programa. Media accounts po natin, as Yes. usual, Facebook, TikTok, YouTube. and YouTube. Yan. Hanggang sa muli po. Bye, everyone! But for now, anchors away. Bye! Bye-bye.